Ano na naman 'to, Attorney Claire? Ano ba 'yan? Pinagtanggol ba naman guys si Romualdez na ano yung minention lang daw yung pangalan ni Romualdez sa Delaware case, hindi daw talaga siya na ano ba yun, na desisyonan daw na guilty. O tingnan mo talaga 'to si Attorney Claire. Panoorin natin dito guys. May pahayag po si Vice President Sara Duterte. At if you don't mind, babasahin ko po yung portion na hihingan ko kayo ng reaksyon. Ang sabi po ni VP Sara, I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos in choosing Martin Romualdez as Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware court ruling was issued. Sadly, President Marcos continues to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold on the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infrastructure that is clearly under his control. One day, the flood waters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang, and on that day, the Filipino people will finally decide that we deserve better. Okay, nakakuha po tayo ng pahayag ngayon lamang at atin pong nabasa ang kabuuan. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaari. Yan talaga yung palaging palusot nila basta in terms na sa mga paglalagay sa mga pwesto, separation of powers. Pero yung totoo guys, hindi yan totoo. Responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So wag niya pong kakalimutan yon. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din. Na-mention nga, 'di ba, na tumanggap ng pera sa gambling. Ay, nako talaga 'to si Ate Claire. Sa mga di umano-maanumalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa. Anomalya, 125 million, pero yung sa inyo, mid-billion-billion. Nagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Ma'am, sorry. How about on this point where the VP is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang? Yes. Maski na po, Kaya nga nagtalaga si BBM ng ICI para pigilan ang flood control na dumating sa Malacanang. O, di ba? Mismo, napakinggan po natin si Senator Chis Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung anuman ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Di ba? Diyan mo talaga malalaman na isa siyang weak leader. Kasi imagine mo, kailangan pa ng isang senador na magsumbong sa kanya para malaman niya kung anong nangyayari. So wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa administrasyon niya, di ba? Ganyan kabulok, Ate Claire. Nako, ewan ko lang sa'yo. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo.
Pag-amin daw ni PRRD tungkol sa pangungurakot, yan ang totoong hindi kurakot, yung umaamin na nangungurakot siya. Eh, magtanong ka diyan ng mga kurakot kung aaminin ba nila, o 'di ba 'yan si Romualdez, bilyon-bilyon na yung ninanakaw. Pero ano, tingnan mo, I have a clear conscience, 'di ba? 'Yan yung nangyayari sa mga magnanakaw, totoong magnanakaw hindi umaamin. Tingnan mo si PRRD, walang walang pagdadalawang isip na sinasabing, "Oo, nangungurakot ako." 'Di ba? 'Yun ang totoong hindi kurakot. ng bayan. Si Ate Claire kasi hindi yan marunong mag-read between the lines, eh, So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon 'di sa ba? Pangulo na ngayon, na siya mismo nagpapaimbestiga ng maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Siya naman talaga nagtalaga ng ICI kasi para mapigilan din kung na hindi pumasok hanggang Malacanang yung baha. Yung flood control issue nakakaloka. Tapos eto pa guys, pati si Karen Davila guys may sagot. Bakit Malacanang ang nagsasalita para sa dating speaker? Kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya. Totoo, 'di ba? Kahit na sinasabi ni Ate Claire, hindi sa pagtatanggol sa former speaker. Naku, storyahe. Kaya guys, anong masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Mag-comment na rin. Have a great day. God bless.